Good afternoon, everyone. Now we're conducting interview to Oyed's Food and Catering Services, together with Ms. Madrigal and Mr. Enverso, and together with the manager or business owner. Good afternoon, sir, and I would like to introduce myself. I am Aurora Jean Di Palino, and she is. Good afternoon, sir. I'm Juliana Elizabeth Madrigal, and we're conducting a interview in your company. And we're student from Philippine Merchant Marine School, taking the course of Bachelor of Science in Hospitality Management. Good afternoon, sir. I am Jan Harold Berso, and I am part of this group. For your first question, sir, what is your name, sir, and how long you've been managing this business? I'm Christopher Allery. I'm managing this business 9 to 10 years ago. What influenced you as the owner to start this business? My hobbies and my family. As a younger, nakikita ko yung relatives ko, ano sila sa pagluluto. Then, since high school, doon ko nakita yung skills ko sa pagluluto. Same with my relatives. Then, I started na for online business like pork sisig. I tried cooking, then I joined cooking event in school. Then doon ko nalaman na marunong ako sa pagluluto. For you, sir, how you can win a yes to your client or how to win a yes to your future clients? Para sa akin, para mapa-oo ang isang client, is nag-aral ako ng related sa commercial cooking. Okay. Then, yung mga napasukan kong job is puro 5-star restaurant and hotel. Then, ang sinasabi ko sa client ko na yung mga regular client ko is, yun nga, galing ako sa mga 5 nag-resign ako kasi mas gusto kong mag-business. Nakikita ko yung skills ko sa pagluluto. Then, yung mga natutunan ko sa restaurant, inaano ko sa business ko. Ina-apply ko sa business ko. Like, kunwari, nagtrabaho ko sa Vikings. Buffet siya. Yung buffet na yon, yung knowledge ko sa buffet, in-apply ko sa pag-catering. Yung setup, yung mga, yun, ganun. Doon niyo po nakukuha yung yes ng client. Yes. Tapos yung iba, ang tawag dito, prefer. Dahil alam nila na marunong sa pagluluto. Kaya maraming nakapag-refer sa akin sa catering kasi natikman na nila yung luto ko. Tsaka yung setup ko by social media, nakikita nila magaganda yung setup ng catering ko. Tapos yung feedback ng pagkain is talaga high-end na. So, kayo rin po pala yung may-ari tsaka tagaluto na rin po ng... Yes. Isa lang. Ako yung may-ari, ako rin yung tagaluto. Ako rin yung taga-setup. Way back 2020, when the pandemic hits worldwide, up until now, what challenges the business encountered during the pandemic? Okay. Noong pandemic, 2020, pandemic time, I decided to resign sa Japanese restaurant kasi yun nga, yung yung pasok namin is putol-putol siya. Hindi siya araw-araw, tapos ang trabaho pa sa Makati, from Bacoor to Makati, tapos walang customer gaano, kaya nagbabawas ng employee para sa nag-start ako na mag-resign noon nga ng pandemic. Nag-decide ako na mag-business lang ako, online business. Then I started alam niyo yung pandemic yung pasabay. Trend. Oo. Ang goal ko noon is yung bumukod ako para maano ko yung business ko. Magkaroon ako ng pondo, yung Then
Pinasok ko yung pasabay, then food online, yung magluluto. Meron ako isa pang business, yung sanggip sa bahay, yung isa-set up siya. Ngayon, start yun nung pandemic lang. Kasi nga, di ba, bawal lumabas sa mga... Ngayon, dahil nagtrabaho ko sa Vikings, yung buffet, yung pagsiset up doon, ang ginawa ko, ang binigay kong offer sa client o sa customer is full setup. Di ba kasi nung pandemic tayo, uso yung mga tab-tab lang, mga ano lang. Sa akin hindi. Full setup. Kasama yung plato, kasama yung lutuan. As in, magbabanding, family bonding, friends, nasaan sila. Sa bahay lang sila, hindi nila kailangan lumabas. Lahat nandun na. Yung meat, yung side dish, yung sauce, yung stove, yung plate, nakaset up na. E di, doon, nag-start na ng pandemic, lumaki yung lumaki yung pondo ko dahil, yun nga, timing yung sanggip sa bahay. Nag-timing, then sinasabayan ko pa siya ng pasabay. Kapag extra income lang, nakaka-reach ako ng isang buwan nasa 35,000. Ayun lang ang business ko, pasabay, tapos yung mga sanggip, tapos yung luto-luto na yung mga order na pack meals, ganun. Yung sir, paano yung catering niya during that time? Patay siya. Kasi sabi nga natin, bawal tayo Mag-gathering. yung catering na yun, bawal talaga siya eh. Okay, bawal. Pinutol ng gobyerno yung bawal ka mag party-party. Kaya ang ginawa ko, online business, yung sanggip sa bahay, tsaka yung pasabay. How businesses start again after pandemic? Start the business. Tawag ito. Yun, bumalik na yung catering. Nagkaroon na ako ng maraming market. Kasi, syempre, mga tao, sabik na sa mga labas-labas, mga party-party. Yun, si catering, bumalik siya ulit. Kasi sunod-sunod na yung order nun ng mga tao, sabik na mag-party. Tapos, siguro, for 1 month, nakakatatlong book ako ng party na catering. Ang income ko, dahil hindi pa ako kompleto sa yung mga tables and chairs, yung mga backdrop, ang income ko sa isang catering, nag-range siya ng 10 to 15,000. Pero kapag ang catering business, lahat meron ka, almost 50% ang papasok sa'yo. Kunwari, ang mo is 70,000, yung 35,000 pambabayad mo sa pagkain, yung mga Mga tauhan sir. tauhan, yun, yung 35,000 sa'yo na yun. Dahil hindi ko pa kompleto yung sa tables and chairs, yung mga clothing, nagre-rent pa rin ako. Up until now. Oo, until now. Tapos, ang mga nagiging tao ko lang, mga kaibigan ko lang, yung kailangan ng income. As a professional owner, what kind of advice you can tell to us as a future business owners, managers, or being in the hospitality industry that we can bring to our future? Sa akin, ang magiging advice ko dyan, kapag yung nakahiligan talaga, Pursue. kayo, mag-start pa lang kayo as a culinary or kung hilig nyo talaga ang pagluluto, tuloy nyo lang. Pero ang dyan, dapat may goal kayo na susundan. Kasi kung may makakadistract na ako katulad ko, kapag ako nagkaroon ng mga order, focus lang ako sa Orders na sa mga orders ko, kahit anong puyat ko, 3 days, 2 days na puyat, sa kung gusto ko ma-reach yung makuha ko yung income na ganong kalaki. Ikaw, sabi mo 15,000 makuha mo ng 1 day na puyatan lang. Ang advice ko, kapag gusto niyo yung ginagawa niyo, tuloy niyo lang. Bibigyan niyo talaga ng oras. Tsaka effort. Oo. Tsaka passion ko talaga ang pagluluto eh. Kahit saan ako mapunta, yun ang kahit tumambay, mga party ng kaibigan. Yun yung role ko. Magluto ka ng ganyan.
Kasi yun yung nakikita nila sa akin, tsaka na natatry nila lahat ng ano. Pati yung catering, yung sanggip sa bahay, lahat sila halos na-try na nila. Kaya ano, karamihan nire-refer ako. Hindi ako katulad ng ibang catering na meron silang pwesto. Bahay lang ako Bali, ang katulong ko lang diyan yung isang bata lang na inampon ko lang. Pinag-aaral ko lang tapos yun. Dalawa lang kami tapos kukuha ko ng mga kaibigan na tutulong ko as waiter, helper, yun lang. Ang namin, yung quality over quantity. Hindi namin yung kung mahal siya. Ang tinitingnan namin yung quality talaga. As a kitchen staff or chef, ayaw namin na magse-serve kami ng pagkain na hindi pasok sa quality. Sir, the interview is done. And thank you po. And thank you for allowing us to know your business po. Thank you, sir, and thank you for giving us advice for our future. Thank you rin po, sir. So again, I am Aurora Jean D. Felino together with Miss Madrigal and Mr. Enverso.